Bishop Noel Pantoja at Dan Andrew Cura para sa Huling Pitong Wika, Holy Week Specials. Tapat po si Kristo sa kanyang mga pangako noon pa man hanggang sa wakas. Para naman sa atin na mas malalim na pangunawa sa winika ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, dadako tayo sa kaisa-isang binanggit ni Jesus na ginamitan ng orihinal na wikang Aramaic ng gospel writer. Sa Ingles, ito po yung mga katagang, my God, why have you abandoned me? Ito po ang mga katagang binitawan ni Kristo sa kanyang pagkakapako na nakasulat po sa Matthew 27:46 at Mark 15:34. Makalipas ang maraming oras na kanyang mga kamay at paa ay nakapako sa krus, sa harap ng mga mapang-usig, paghamak, habang dinarama ang hapdi ng mga sugat at malalalim na latay, hirap na siya dahil sa pagod, uhaw at posisyon ng kanyang katawan sa pagkabayubay. Talagang napakasakit ng kanyang dinaranas. Mga 3:00 ng hapon nang isigaw niya ang Eli, Eli, lama sabachthani. Aramaic ito ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi nila sa pag-aaral ng ilan, ito ay hindi pagtatanong, kundi isang panaghoy, isang matinding pag-iyak dulot ng malubhang hirap na nararanasan. Palatandaan na ang kanyang katawang lupa ay hindi exempted sa sakit, bagaman siya ay tunay na Diyos. Natural sa ating katawang lupa na kung minsan ay mag-react ng negatibo dahil nga sa sakit o karamdaman. Oo nga po, pero si Kristo, bagamat niyakap ang katawang lupa, sa loob ng 3 dekada, ni minsan ay hindi siya nagkasala. Siya ay Diyos at sa anumang oras, kaya niyang kumawala sa pagkakapako. Maaari niyang utusan ang kanyang mga anghel na magbuhat ng krus para sa kanya. O kaya'y ibahin man lang ang lagay ng panahon sa araw na iyon. Imbis na tirik na araw, gawin na lamang na mainam ang temperatura para sa katawan. Sa isang iglap, kaya rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang pangyayari. Subalit hindi. Dahil maliwanag sa kanya ang plano ng Diyos Ama. Sa pagitan ng kanyang paghinga, nasabi niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kanyang mga matay di kinakitaan ng galit, bagkus isang makahulugang pagtatanong at paghingi ng awa sa kanyang Ama sa langit. Tunay na isinakripisyo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo ay maligtas. Sinabi nga sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng sinumang mananalig sa Kanya. Para sa ika-4 na wika, pakinggan po natin si Pastor Benji Cruz ng programang Heartline at National Director ng Living Waters Philippines sa pag-aaral at pagbubulay-bulay.